Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 26, 2024. And for today, we are going to talk about the Bible is inspired by God. Na makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Now to give a little context about sa verse na ito ay sabi ni Pablo para sa kanyang disipulong si Timoteo. No? And it says that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa Tagalog, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, marami tayong may hinuha dito. Unang-una, yung pinaka-importanteng information na maaaring makalap sa verse na to is all scripture is God-breathed and is useful. So lahat daw po ng kasulatan sa Bible is nanggaling sa ating Panginoon mismo. Kumbaga, He is the source of it all. Hindi to haka-haka lamang. Galing ito sa pinakamakapangyarihang nilalang, no? And the Bible is not an ordinary literature. It's not something na pwede mong ihalin tulad sa normal na librong mapipick up mo sa mga library, mga alamat, ganon-ganon. The Bible is holy. It is sacred. For it is given to us by God, no? It's God's revelation to us. Kumbaga, yung lahat ng wisdom, lahat ng experiences na kinakailangan natin, naandoon. Naandoon yon at pinrovide yon ng ating Panginoon. Because the Bible is sufficient to meet our needs, no? Yung mga pangangailangan natin in our everyday lives, makukuha natin yun, makakamit natin yun sa pamamagitan ng pagsunod at pagbabasa sa Bible. Hindi lamang pagbabasa, no, na para bang binasa ko yung Bible pero hindi ko isa sa buhay. Kasi, what use is that, no? Kumbaga, meron kang ang knowledge pero you didn't turn it into wisdom kasi hindi mo isinabuhay. Pero, once you have successfully lived through the words that is scripted in the Bible, or once na successful ka sa pagsasabuhay sa mga salita at katuruan na nasa Biblia, yung mga needs mo, mamimit mo yan. Kasi it is a guide for us, no? Kumbaga, pagdating sa mga phones, yun yung manual na nakalagay doon sa packaging na nagtuturo upang paano natin gamitin yung buhay natin para mag-glorify natin yung ating Panginoon, no? So, paano nga ba natin makakamit yun? Unang-una, use the Bible to interpret reality. Kumbaga, yung mga nababasa natin sa Biblia, yun yung gamitin natin upang mas lalo nating maunawaan yung mga nangyayari sa katotohanan, sa ating mga buhay. Kasi believe me, in every single situation that you've ever faced, lalo-lalo na sa mga challenges, there is one Bible verse that will truly help you and show you the right way. Believe me, basta maghanap ka lang, God will show it to you. God will provide you the wisdom that you need in order to overcome the challenges that you face. Because that's how God loves us eh. Talagang napakalaki yung pagmamahal ng ating Panginoon. And pangalawa, let's interpret the scripture with scripture. Maaring kapag hindi tayo nakaintindi ng isang verse sa Biblia, gumamit din tayo ng iba pang verse upang mas lalo nating maintindihan yung mga verse na nalilito tayo. Kumbaga, let's use the context of other verses para mas malinawan tayo sa mga meaning or sa mga messages na gustong ipahiwatig ng Biblia. And pangatlo and most importantly, no, let's study the Bible and be nourished daily. Talagang wala dapat palya. Araw-araw, continuously, nakafocus ka sa Bible. Kasi kapag ginawa mo yun, talagang yayaman yung wisdom na meron ka eh. Yung mga problemang kaharapin mo, maalalaman mo agad na, eto yung solution na to. Base sa Bible, ito yung dapat kong ginagawa. So, talagang matutuwa tayo and talagang yayaman tayo in terms of our mindset, no? Kasi that's what God wants us to have. The wisdom, the mindset, the perception na katulad ng perception ng Panginoong Hesukristo.
Kasi, in the end, ang goal talaga natin is mabalik sa estado ng mga humans noong Genesis, na kung saan before pa magkaroon ng sin yung mga tao is perfecto sila. Kumbaga, nung create tayo ng Panginoon, ang sinabi niya is very good, no? We should strive to achieve that same level of success, no? That same level of relationship with God. And makukuha natin yon, matatamasa natin yon sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagbabasa ng Bible every day. So, yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong July 26, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.